Ang ulat na ito ay naglalaman ng detalyong pagsasalaysay ng isang krimen parasay na naganap sa loob ng isang pamilya kung saan ang paggamit ng alkohol at matinding karahasan ay nagdudulot ng isang trahedya. Layunin ng ulat na ito na ilahad ang mga pangyayari, ang mga batas na nilabag at kung paano nalutas ang kaso ng mga otoridad. Ito ang biktima na si Ariel Corralde, 45 taong gulang, ay ang ama ng pamilya. Kilala siya sa kanyang pagiging abusado lalo na kapag nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Siya ay binawian ng buhay sa nasabing insidente. Merijoy! Hama na panagtog, sigira pang hugas ng buyos. Uma naman ang paniod to. Nagkaw naman kaw, katoy yung kakandira. Kumanti makang pagsugo, timan ito na piste ka ho. Sakto na John, Ariel, bayong nasabkaw. Umay paki mo, para pahunungan ako. Pa! Sakto na! Uy, iwat din eh. Way wakit. Ano sa pay ni matapos? Mga tao gali may poison sa bayay. Puro na paghugas, hindi mo alain. Ay, lamang. Sir, ang ato biktima kay si Ariel Corralde, 45 years old, nagibuno sa iyang asawa nga si Merijoy Corralde. Kauban sa iyang anak nga si Rosmith Corralde, 8 years old, na nangayo sa among tabang. Bistik ba yun ha? Tama ng sulti. Sir, dara sir. Istorya sa mga naitabo. Pinakauna sir, gabi ni ba yung sir, kulatan ni ako. Mawawala na ako na pigil. Ako siya na buno. Pero wala ako gatuto sir. Si Celeste yung anak ni mo. Nasultian na namo sir. Nabatian niya na nag-away ug nakita po niya ang pagbuno sa iyang papa. Nagkitan ako si Papa, isa na po taguluto si Mama. Tapos si Mama, nagkuha si Sagot siya, isa tagulo kay Papa. Okay, so ko team, paki-document na lang tanan yung na-address sa crime scene. Tapos paki-procession na lang sa mga evidence na lawan sa biktima. Okay sir.
Sir, ang suspect ay si Mary Joy Coralde. Iamin sa iyang krimen nga nabuhat og saksi ang ilang anak sa panghitabo. Kung may nagigamit na weapon sa pagpatay sa biktima. Isa ka kitchen knife po ang nakitaan sa crime scene. Nga naidugo sa ka biktima. Nakuha rin namin ang history ng pag-aabuso sa bahay na ito mula sa kapitbahay at report sa barangay. Ayon sa investigasyon at testimonya ng saksi, nagsimula ang trahedya sa isang tipikal na umaga ng pag-inom ni Ariel Coralde. Alas 9 ng umaga, lasing na si Ariel at nagsimula na siyang mangabuso kay Mary na nasa kusina at naglilinis. Nagtaas ng boses si Ariel at binato pa ang isang basyo ng beer sa sahig. Narinig ni Celeste ang kaguluhan at sumilip mula sa kanyang kwarto, saksi sa patuloy na pambubugbog ng ama sa ina. Dahil sa matinding takot, galit at pagod mula sa matagal ng pag-aabuso at sa ilalim ng matinding emosyonal na stress, kinuha ni Mary ang isang kitchen knife na nakalagay sa chopping board. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalasing ni Ariel, sinaksak ni Mary ang kanyang asawa sa bandang dibdib. Agad nabugsak si Alex at nawala ng buhay. Ang kaso ng pagkamatay ni Ariel Reyes ay isang malungkot na paalala sa mapanirang epekto ng labis na pag-iinom at karahasan sa pamilya. Dahil sa mabilis at masusing investigasyon ng Philippine National Police kasama ang tulong ng suko at ng saksing si Celeste Coralde, matagumpay na natukoy ang suspek at nalutas ang kaso. Ang suspek na si Mary Joy Coralde ay kasalukuyang nakatakdang harapin ng kasong parricide sa ilalim ng Artikulo 246 ng Revised Penal Code at may posibilidad ng kaparusahan na reclusion perpetua hanggang kamatayan. Ang kasong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtugon sa domestic violence at sa pagbibigay pansin ng problema sa alcohol bago pa man ito humantong sa trahedya. You have to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have to write to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. If you are decided to answer a question now without an attorney present, you will still have the right to stop answering at any time until you talk to an attorney.